Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at walang hanggang pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang at pagbati sa ating beloved parents in the Lord, our beloved and honorable pastor, Wildy E. Almeda, at sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa the whole beloved Almeda family, at sa inyo pong lahat mga minamahal. Magandang tanghali na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y lubusang nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po'y nagbigyan na pagkakataong papasalamatan siya sa lahat ng kabutihan sa aking buhay. Ang aming pong pamilya na save sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, year 2000 na kung saan ang akin pong beloved mother ay may taglay pong karamdamang greater. Ang akin pong beloved father ay may taglay pong mga bisyo ng kalalakihan at nang sila po'y nashiran at tumalima po at dumalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Jesus, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang karamdaman ng aking beloved mother at binago pong lubos ang buhay ng aking beloved father, inalis ang kanyang mga bisyo. Hallelujah, praise the Lord. Nung nasave po ang aming pamilya sa ating banal na gawain, ako po ay 6 years old po lamang. At bilang isang kabataan, nariyan po na hindi ko pa po lubusang naunawaan ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Jesus. At lumipas po ang mga taon at dumating po ang malaking pagsubok sa aming buhay. Nariyan po year 2010 na kung saan po kinuha na po ng mahal na Panginoon ng aking beloved father na siyang dahilan din po mga minamahal kung bakit po kami nanlamig at nawalay sa paglilingkod. Bilang isang kabataan po na hindi pa po lubusang naunawaan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan na sinabi ko po na hindi na po ako maglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-aakalang. Sa libutan ko po mahanap ang tunay na kalayaan at kagalakan sa puso. Ngunit mga minamahal sa aking paglayo sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi pagpapala, bagkusumpa dahil napakaraming problema. Ako po'y na-depress, nawalan po ng pag-asa, nawalan po ng direksyon ng aking buhay, at ang kagalakan ng aking hinahanap ay hindi ko po nasumpungan. Lumipas po ang maraming taon ng kabigatan, mga minamahal. Nariyan na isang araw ako po ay tumingala sa langit at napasabi na lang po ko na, Lord, kung wala na po kayong plano sa aking buhay, ay kunin niyo na lamang po ako. At lumipas po ang maraming taon ng aking buhay sa kabigatan at mga problema. At isang araw po, year 2019, mga minamahal, nagkaroon po ako noon ng karamdaman, mga minamahal. Ever since po mga minamahal, ang akin pong monthly period ay irregular. Every other month, every other 2 months po kung magkaroon ng monthly period, mga minamahal. Noong year 2016, mga minamahal, nagkaroon po ako ng monthly period. Ngunit 1 month na po ito at hindi pa po ito tumitigil. Na riyan na sobrang baba na po ng aking BP. Pina-check na po ako ng aking mga laban sa 3 doktor, ngunit walang kagalingan. Halila sa aking kalagayan na wala ng pag-asa, mas lalo pa po akong nawala ng pag-asa, mga minamahal. Kaya isang araw napasabi po ako na, Lord, kung kukunin niyo na po ako, tanggap ko na po. At nagbulay po ako, mga minamahal, kung saan po ako tutungo, kung ako'y kukunin nating pinakamamahal na Jesus. At naalala ko po ang turo nung ako'y bata pa po, mga minamahal. Dalawa lamang po patutunguhan ng tao pag kinuha ng mahal na Panginoong Isus. Ang naglilingkod sa mahal na Panginoon ay sa langit, ngunit ang hindi naglilingkod ay sa impyerno. At alam ko po sa aking sarili na hindi ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya kung kukunin po ako ng mahal na Panginoon, alam kong impyerno po ako. Grabe pong takot ang naramdaman ko, mga minamahal, ng mga oras na yun. Sa unang pagkakataon, ako'y nagpakumbaba ng hinang tawad sa mahal na Panginoon. Nagsumamo na bigyan niya pa po ako ng karagdagang buhay upang mapaglingkuran ko siya. Nung oras na yun, mga minamahal, pinadama ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang banal na presensya at kanyang ipinaalala sa akin na dati-rati, meron kaming buhay ni Diyos na pinaglilingkuran na kung saan kung pinagaling niya ang aking beloved mother, siya din ay magpapagaling sa akin. Hallelujah! At nung mga time na yun, mga minamahal, ako ay mahina at hindi ko po magawang hanapin ang ating banal na gawain. Ngunit pinaalala muli ng ating pinakamamahal na Jesus na meron po tayong TV program. Hinantay ko po ang Sabado, mga minamahal. Nakinig po ako ng salita ng mahal na Panginoon at sumabay sa mas healing natin beloved pastor at natulog sa gabing yun. Pagising ko, pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinatigil niya na po ang aking monthly period. At hindi lamang po yan, mga minamahal, kung dati-rati irregular po ang aking monthly period na kung saan nagna-notes pa po ako upang aking maalala. Ngunit
simula year 2016 hanggang sa mga oras na to, taglay kong kagalingan. Ginawa na po regular ang aking monthly period sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus. At di lamang po yan mga minamahal ang kagalakan na matagal ko na pong hinahanap sa malapayan ko po pala matatagpuan. Hallelujah! Kung dati-rati wala po akong pag-asa, binigyan po ko ng bagong pag-asa nating pinakamamahal na Jesus. Nariyan na nakapagpatuloy po ako sa aking pag-aaral ng kolehiyo. Hallelujah! Praise the Lord! At ako po ay nakatapos sa aking pag-aaral. At hindi pa man po dumating ang aking graduation, binigyan na po ako ng trabaho na ating pinakamamahal na Jesus. Trabahong hindi ko po ay na-applyan. Mahal na po ng Jesus po nagbigay. Hallelujah, praise the Lord. Noong una po mga minamahal, ang uniform po namin sa trabaho ay pants. Noong una, hindi ko po na ipaglaban ang kabanalan dahil natakot po ako sa aking beloved employer dahil ayon po sa sabi-sabi sila po ay terror. Ngunit sa bawat araw pong lumipas na ako po ay wala sa kabanalan, ako'y walang kapayapaan, na alam ko nakikita ako na mahal na pa Jesus na hindi ko sinusunod ang kanyang kalooban. Hanggang sa napagod po ako na wala po akong kapayapaan sa puso't isipan at nanalangin ako sa mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, ikaw po ang nagbigay sa akin ng trabahong ito, ikaw din po ang mag-aalis. Kaya naglakas loob po ako nagsabi sa aking beloved employer na bawal po akong magsuot ng pantalon dahil ako po ay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tinanong niya po ako, bakit? Pinapabantayan ba kayo ng inyong pastor? Sabi ko, hindi po. Ngunit, baliwala po ang aking pagdalo at paglilingkod ko, hindi po ako nakakasunod. Akala ko po mga minamahal, tatanggalin na po ako sa trabaho. Ngunit, hindi po na mahal pa yun ng puso ng aking beloved employer. Dariyan, pinagawan pa ko ng sariling uniform na palda. Bukod tangi sa aking mga katrabaho ko lang po nakapalda. Hallelujah, praise the Lord. At lumipas po ang mga taon na kami na mahal, dumating po ang pandemic. Bilang po ang aming trabaho ay naka-inline po kami as frontliners, mga minamahal na is ng aking mga beloved employers na lahat po kami ay naka-vaccine. Ngunit pinaglaban ko po ang aking pananampalataya sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil yan na naramdaman kong discrimination na bakit hindi po ako magpapavaksin na kailangan po ito sa trabaho. Ngunit nagpatotoo ako sa aking mga beloved employer na sabi ko doon sa church na aking dinadaluhan. Hallelujah, yung mga wala na pong pag-asa sa ospital, sa doktor, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maski patay, binubuhay na ating pinakamamahal na Jesus. Akala ko po okay na po mga minamahal, ngunit hindi po talaga sila tumitigil para i-convince po ako. Isang beses tinanong na naman po ako na magpavaksin na po ako. Sabi ko, hindi ko po kayang bitawan ang pananampalataya ko sa mahal na Jesus. Dahil noong panahon na akala ko po mamamatay na ako, hindi po doktor na pagaling sa akin, kundi ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! At isang araw po mga minamahal, hindi pa rin po sila tumigil sa convince sa akin. Sabi po sa akin, kailangan ko nang papabaksin dahil pag nahuli na po ang klinik na aming pinagtatrabahuhan, maaari pong mapasara ito. Ngunit sabi ko, hindi po talaga ako magpabaksin. Sabi po ng aking beloved employer, kung hindi ka magpabaksin, paano ka magtatrabaho? Paano ka mabuhay? Sabi ko, bahala po ang mahal na Panginoon. At ang kahimala ng mahal na Panginoon Jesus, hindi po niya pumuli ang puso ng aking beloved employer. At siya pa pong tumulong sa akin upang makabalik sa trabaho. Hallelujah. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon na magpasa hanggang ngayon. Nandiyan pa po ako sa trabahong ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon sa nagdaang February po. Meron po kami yearly medical exam po, mga minamahal. Noong mga panahon ngayon, mga minamahal, may naramdaman po akong pananakit sa aking likod. Medyo matagal na rin po akong inuubo on and off, mga minamahal. Kaya nagkaroon ako ng pangamba. Dahil po kasama po sa aming medical exam ang x-ray, mga minamahal, at may deadline po ang aming requirements na isa-submit. So wala na po akong ibang time para magpakuha ng medical exam. Ngunit iniasa ko lamang po itong lahat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nanalangin po ko, mahal na Panginoon, sa isa pang pagkakataon, ganyan pong negative ang aking x-ray. Hallelujah. At paglabas po na result, negative po ito. Ako po ay fit to work. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa 7 years ko pong pagtatrabaho, every year kami nagme-medical. Palagi pong fit to work yung binibigay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa kalusugang pinagkakaloob na ating pinakamamahal na Jesus at sa mga taon pa pong darating. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoong Jesus ang papapalang physical, material, financial at lalong higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise